Narinig mo na ba yung katagang Generation Alpha? Yung Gen Z. Karamihan sa inyo sigurado ay mga millennials, mga unang henerasyon na pinalaki ng internet. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So sa kabataan ng kasalukuyan, saan kaya patungo ang ating bayan? Well, tingnan mo na lang ang Gen Zs at tila hindi kaiga-igaya. Ating unawain kung ano nga bang magiging future ng Generation Alpha at bakit nga ba sila magkakaganto. And trust me when I say, hindi sila katulad ng ano paman sa mga naunang henerasyon. Welcome to the Channel Kabayan, the channel to give you knowledge and power. Today, we'll talk about the children born between 2010 to 2024. Say what you want, pero at least yung mga pambatang palabas noong 90s talagang mga pambata. Sure, mayroong mga eksena ng bakbakan at bangayan sa Cartoon Network at Popeye the Sailor Man, even Tom and Jerry, pero nanatiling wholesome ang presentasyon ng mga pambatang cartoons noon. Ngayon ba, wala na nga atang batang nanonood ng TV. Traditional TV has been replaced by YouTube Kids. Katakot-takot na 84% ng mga bata sa Amerika umano ay YouTube na ang pangunahing source of video consumption. So ano nga bang pinapanood nila? Well, base sa naiulat ng Wired ay pretty disturbing content na hindi ma-filter ng YouTube. Sa isang video halimbawa, isang babae na may mukha ni Minnie Mouse ang naipit at natrap sa escalator na natuloy sa napakadugong eksena habang si Baby Mickey at Minnie ay kitang umiiyak lang sa tabihan. This got 3 million views sa loob lang ng isang araw at nakakabahalang may nakakalusot pa rin ganito kahit sa restrictive mode ng YouTube. Marami pang videos ang nakalap na may tema ng karahasan sa mga child-friendly characters. Dagdag pa dito ang halatang mga sexual na tema. Si Paw Patrol na nagtangkang mag-suicide at si Peppa Pig na nautong mag-cannibalism. Malinaw exposed ang ating mga chikiting sa katakot-takot na mga ideya at tema. Dagdag mo pa na imposible mo tong mabantayan. Isipin mo na lang ang maaaring consequences nito paglaki nila. Mapunta naman tayo sa overstimulation na nagre-resulta sa pagbaba ng attention span. Sa pagiging dependent natin sa technology, kasabay nito ang lalong pag-ikli ng ating mga attention spans. At hindi lang to magpapatuloy, kundi lalala pa sa lalong pagka-addict natin sa mga gadgets. Kasabay rin ito ang paglala ng iba pa nating cognitive abilities tulad ng memory at focus. Napatunayan sa pag-aaral na ang overexposure sa digital screen ay nauugnay sa attention at memory problems. Sa Amerika nga ngayon, ang Generation Alpha na mga batang edad 8 to 12 ay 4 to 6 hours sa harap ng screen kada araw. Kung susumain, ito'y 63 oras kada linggo, 10 buong araw sa isang buwan at 120 days kada taon. 3 buwan na nakatutok sa digital screen. Kung akala mo'y lulong ang Gen Z, may i-imagine mo na lang ang culture na kamumulatan ng Generation Alpha dahil sila ata ang unang henerasyon ng kabataan na di makakaranas makipaglaro kasama ang iba pang mga bata. Well, majority sa kanila. Kung ang bata ay walang tigil, kakascroll at tila na hi-hypnotize ng makukulay na ilaw at music para na lang silang nakatali sa tablet at walang kalayaan. Tanda ko nung kabataan ko, lahat itatanong ko sa aking ama kung bakit asul ang ulap, kung nasa na si Santa Claus, at kung saan lumubog ang araw. Mga tanong na makikita mong gumagana ang creativity ng bata kasi hindi lang sila nakatutok sa tablet, imbes na e-expose sila sa real world experience. Mapunta naman tayo sa IQ. Di ko alam kung pansin nyo rin pero tila pababa ng pababa ang IQ ng mga bata. These are proven by exam scores sa maraming bansa, sa Amerika, sa Pinas, at maraming iba pa. Hello ChatGPT. AI na ang sumasagot ng assignments ng kabataan. Hindi na pinapagana ang kanilang isipan. Sige, unfair namang isisi ito sa Generation Alpha. Total sila'y mga bata lamang na biktima ng napakabilis na progress ng technology. Kaya nga lalong dapat tong pag-usapan at marinig ng mas marami pang tao, mga guro at magulang. Kids have no control of it at lalong kailangan nila ng gabay ng nakatatanda. Don't get me wrong, pero medyo pinagdaanan rin ito ng mga naunang henerasyon mula sa boomers noong 60s hanggang Generation Z ngayon. Yung tila nagbabagong paraan ng pamumuhay mula sa VHS to Video City, DVDs, then cable TV to DVD
DSL to Wi-Fi. Tandaan yun, yung dinadial mo pa sa telepono para lang makakonek ka sa internet. Uncomfortable changes kumbaga. Sa una lang naman pero tila nagiging parte na ng buhay kinalaunan. Mabalik ulit tayo sa Generation Alpha. You probably have heard of the term iPad Kids. Mga batang pinapalaki ng tablet na nagmula rin sa mga magulang na namulat sa Reddit, Wattpad, Bretman Rock, Logan Paul at Mr. Beast. Mga buong pagkatao na hinulma ng characters sa screens. Paano kaya kung walang Wi-Fi ano? Who knows kung anong klaseng identity crisis ang mangyayari kung ang buo nilang persona ay base sa online character. Dahil nga dito ay may naitalang bagong kondisyon kaugnay sa internet, ang Internet Addiction Disorder o IAD. Ang IAD ay resulta ng environment at pagpapalaki. Sa pagpaparami ng Gen Z, maging kanilang mga sanggol ay posibleng may genetic predisposition na sa tech addiction. Kumbaga na ipapamana na mismo sa mga baby. Milyong-milyong millennials at Gen Z ay talagang addict sa social media ngayon at di imposibleng ito ay mapamana sa mga anak at lalong mas malala pa. Biruin yung 1 o 2 taong gulang pa lang may iPad na. Bakit? Para patahimikin o patigilin sila sa pag-iyak? Doon pa lang, it's a recipe for disaster. In a completely virtual society na tila nakatali ang tao sa dopamine reward system ng social media, hindi malayong magresulta ito sa tinatawag na nihilism. Medyo complex topic ito, pero in simple terms, nihilism yung pagtanggi sa karaniwang tradisyon at kaugalian. Ito yung ideya ng mga yaong nagsasabing walang Diyos, that knowledge is impossible, ilusyon lang ang moralidad at ang buhay ay walang kabuluhan. Tila nabibrainwash ang ating mga pananaw. Hindi ka na makapili, mawawalan ka na lang ng pakialam sa bagay-bagay like who cares? Kahit mga magulang mismo ay nawalan na ata ng pakialam kasi nga mas madali pang ibigay yung iPad kesa magpalaki ng anak. Sa madaling sabi, pag ang isang tao ay nihilist, siya'y walang pakialam at naniniwalang wala rin namang may pakialam na hindi naman masyado nakakabahala sa dami ng problemang hinaharap natin ngayon. Nagbabadyang World War III, homelessness, climate change, wealth inequality at marami pang iba. Sino nga ba namang nakatakdang humarap nito kung sakali? Syempre, sino pa nga ba? Ika nga, bahala na si Batman, sabay kibit balikat at buntong hininga. Napatunayan rin sa research na ang lubos na paggamit ng social media ay posibleng magresulta sa narcissistic personality disorder. Ito yung pagiging entitled na animoy sa kanya umiikot ang mundo. Ito yung mga taong walang pake at hirap umintindi sa feelings ng ibang tao. Shocking ano? Pero di nga natin dapat isisi sa Generation Alpha kasi sino nga bang nagturo, sinong nagdisiplina at sinong nagpalaki. You see, napakalambot na ng mga magulang ngayon kumpara noon. May isang pag-aaral kung saan tinanong ang Generation Alpha kids kung sino ang pumipili ng apps na kanilang dinadownload, mga laruan, video games, pagkain at maging mga damit na susutin. Karamihan, mga bata ang mismong pumipili o nagdedesisyon o 50-50 sila ng mga magulang. As the saying goes, the lunatics are running the asylum. Payag ka, yung 3-year-old mo yung pipili ng sunod mong holiday trip. Syempre hindi. Sadly though, maraming parents ang ganito na sa bata nakasalalay ang direksyon ng kanilang buhay. Well, kinda. Yung mas concerned pa ang parents to be friends with their kids kesa maging role models na gagabay at magtuturo. Ito yung tinatawag na permissive parenting at walang magandang naidudulot ang gantong pagpapalaki ng anak. Mga batang lumaki sa gantong paraan na laging pinagbibigyan ng magulang ay nagre-resulta sa mga spoiled brats with anger and behavioral issues. Sama mo na yung increased anxiety at greater chances na maging involved sila sa mga buluktot na gawain, mga batang sarado ang isipan at less willing tumanggap ng constructive criticism. Kasi nga, sanay makuha kung ano ang gusto. Mas pipiliin pang mapansin at purihin ng ibang tao na hindi naman nila kilala kaysa sumunod sa tradisyonal na moralidad. Tapo na ang dangal, sikat naman at napakadaming likes. Unfortunately, kung ganito ang pagpapalaki, hindi lang bata ang napapasama. Society pays a price too. Imaginein mo na lang kung lumaki tong spoiled at entitled brats na to. Anong level ng paggalang ang meron sila sa ibang tao? At anong pamamalakad at leadership ang aasahan natin sa kanila?
Mapunta naman tayo sa society. Dahil sa social media, lalong naging obvious ang pagkakahiwalay ng ating mga opinyon. Sa sobrang instant magpahayag ng iyong pananaw, may nabubuong mga panig at kampihan sa bawat usapan at nahati ang ating populasyon na kala mo'y may kanya-kanyang mga tribo. Umabot na nga sa puntong nababanggit na sa Amerika ang usapang Civil War o himagsikan. Sipin mo yun, Civil War sa 20th century. Hindi ito normal at ito'y nangyayari lang dahil less willing na tayong makihalubilo, lalo na sa mga taong may ibang pananaw sa atin. Yung tropa mong okay naman kayo sa personal, tas nakita mo yung post ng kandidato tapos hindi na kayo bati. Ano kaya yun? LOL. Isang karakter na nagkakaisang lipunan ay yung pagpaparaya o tolerance. Hindi yung gusto mo itama ka na lang lagi, pagiging open-minded sa ibang pananaw kumbaga. And just by looking sa mga young adults ngayon, tila hindi ganon ang sitwasyon. Hindi nga makalabas ng kwarto paano pa yung paglabas sa kanilang mga comfort zones. Friendships na lang halimbawa. We are social beings, kaya't isa yan sa hangad natin. Maging part ng community kumbaga para mas masaya. Sa isang survey noong 1990s though, naitalang 3% lang ng populasyon sa Amerika ay nagsabing wala silang kaibigan. Pero ngayon, 12% at tumataas pa. Isang dekada pa baka lumagpas na to ng 20% mga taong walang kaibigan. You see, the more time spent sa digital devices ay mas kaunting oras para sa ibang mas makabuluhang bagay. Sure, libo-libo ang friends mo sa Facebook pero sa koleksyon na yan, ilan lang talaga ang nakakausap at nakikita mo sa personal. Posible yan na milyong-milyong Generation Alpha kids ay lalaking walang isang personal na kaibigan. Isang taong maaasahan sa oras ng pangangailangan. No friends? How about lovers? Kung di ka marunong makipagkaibigan, paano pa ang magkajowa? Dito papasok yung sexless adults. Sa Maslow's hierarchy of needs, meron ditong love and intimacy. Sa ngayon, 3 out of 10 Gen Z males at 1 out of 10 Gen Z females ay nagsabing wala silang encounter for the past year. Hindi ko pinopromote ang promiscuity, okay? O kalandian ba? Pero ito yung edad na 20 to 30 years old ng young adulthood kung saan ang kabataan ay nasa peak ng kanilang buhay, yung mga oras na ikay naghahanap ng pangmatagalang partner. Can you imagine? Mawala yung isa sa pangangailangan nating katawang lupa at lalo pang ang tumataas ang bilang na ito. Idagdag mo pa yung naging solusyon. Ano yun? Online romance in the form of AI boyfriends and girlfriends sa metaverse. Diyos ko po, kaya di na rin nakakapagtakang dumadami sa kabataan ngayon ang nadadiagnose ng virtual autism. Ito'y bagong kondisyon na kinilala ni Dr. Marius Zamfir, isang Romanian psychologist. They discovered na mga edad 0 to 3 years old na gumugugol ng higit sa 4 na oras kada araw sa screens ay nakakaranas ng sensory motor at socio-affective deprivation. In short, may similar behavior sila sa mga batang diagnosed na may autism talaga. Autism yung kondisyon na may diferensya sa development ng utak kaya't affected ang pagsasalita at pakikipag-usap pero inborn yung legit na autism at walang lunas. Pero ang Generation Alpha nang dahil lang sa tablet, posibleng maging mas bobo, may kapansanan at mas malungkot ang henerasyon na ito. The most isolated generation. Something has to be done about this for sure. Kasi habang tayo'y palayo sa kinalakihang tradisyon at real-life experiences, yung friendships, marriage, community, can you imagine kung mapalitan ito ng online games imbes na patintero at gerbase, processed foods at fast foods imbes na lutong bahay, face-to-face na ligawan na napapalitan na ng Tinder, OnlyFans at tissues. Higit sa lahat, genuine guidance ng family and friends kesa sa influence ng online influencers. We're being manipulated by big tech giants at walang nababahala dito. At kung nakuha mo ang aking mga punto, feel free to share this to other people, friends, family, yung mga magulang na tingin mo'y makikinabang sa ideyang ito dahil tingin ko'y isa to sa mga problemang kailangan talakayin ng society para mabigyang pansin. The only winner here are the giants, yung mga kumpanya na nakikinabang sa kalungkutan at pagdurusang dulot nito.
Walang humpay na overstimulation kapalit ng ating mga atensyon at ito ay nasa ating mga kamay lamang. Hindi pa huli ang lahat o hindi pa nga ba ating malalaman sa susunod na dekada at lalong magiging obvious ang mga consequences nito. Antok na ako kabayan. Kung inyong nagustuhan ang ganitong kwentong sa iyo ay magpapatulog. Follow and subscribe. Hanggang sa susunod na lang muli. Ingat tayong lahat. Ako muli ang inyong pambansang bedroom voice.